Sa totoo lang guys, hindi ko alam na ino-online ako. Ino-online ako para pagkakitaan dito sa countering ito. At alam mo kung ano ikinatatakot ko? Ako'y isang biktima. Biktima ng hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan nilagay ang camera para i-online ako. Alam mo kung si alin ang gusto kong alamin? Gusto kong alamin kung pati ba anak ko ino-online din ba nila para yumaman ng yumaman, ng yumaman ng yumaman. Ngayon dahil hindi na nila ako kailangan, ayun nga guys, ang gusto nilang gawin. Mawala ako sa mundong ito dahil hindi nila makukontinue kung ano yung gusto nilang gawin sa akin. Alam mo sa totoo lang guys, mula sa Copenhagen, nagkaroon ako ng konting enjoyment sa buhay, mula uhos hanggang dito. Alam mo, sa totoo lang, nangangapa ako sa dilim. Nangangapa ako sa dilim kung saan ko hahagilapin ang camera. Yes. Hinamon ko na ang doktor na magpalaitis siya. Kung totoo ba na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa buhay ko. Para malaman ko kung alin ang totoo. Pero guys, to be continue yan. Iniisip ko kung paano ako makawala. Paano ako makawala dahil hinahawakan ako, dinaig pa nila ng milyong sindikato na hawakan ako sa liig na hindi ako makawala para maging maayos ang buhay ko. Alam mo, sa totoo lang, pagod na pagod ako eh. Pagod na pagod akong makinig ng mga chismis tungkol sa akin kung paano ako sira-siraan online. Ang lakas ng loob nila guys. Bakit? Kasi hindi ko sila nakikita. Wala akong idea para isumbong sila sa pulis. Dahil dati pa ako guys naghahagila kung paano ko mahuli at kung paano ako magkaroon ng ebidensya. Dahil kapag ako nagkaroon ng ebidensya guys, promise ilalampaso ko ang gobyerno nila. Dahil sa kadimunyuhan kung paano nila ipababoy ang aking katawan. Yeah. Alam mo ba kung bakit gusto nila matulog ako ng matulog dyan? At si Don Mons nandito sa bahay? Dahil bubuksan niya ang pinto para makagawa sila ng kung ano-anong kadimunyuhan nila. Pero guys, hindi ako eh. Hindi ko talaga pinangarap na magpakaputa. Hindi ko pinangarap na kung sino-sino ang gagalaw sa akin. For fun only. Kaya ayaw nila guys nang umaalis-alis ako dito sa Grino na to. Dati naglalakad ako. Hihingi ako ng tulong. Inaano nila ako na shooterhead ako. Shooterhead. Yun guys, ganun ang ginagawa nila. Ngayon, tinatanggalan nila ako ng trabaho para magawa nila kung anong gusto nilang gawin sa akin. Na alam mo na, hindi ako makatakbo dahil wala akong pera. Tapos, pati yung load na yan, pati itong SIM card na to, gusto nila sirain para control nila ang buhay ko. Diba? Ultimong pakikipag-communicate ko sa anak ko, gusto nilang tanggalin. Alam mo, sa totoo lang, in-stack ko lang ang buhay ko dito eh. Nagkaroon ako ng mga uban-uban sa buhok ko, kakakonsumisyon sa mga taong ito. Yeah guys, isang konsumisyon ang buhay ko ng maraming taon. Pag nalaman ng pamilya ko kung ano yung totoong nangyari sa akin, promise makakapatay sila ng tao. Pero yung mga ano na yan, yung mga nagsisigaw sa akin ng namit, taga Santa Cruz yan guys. Taga Santa Cruz yan. Memorize ko ang mga boses. Alam niyo kung bakit? Nahuhulaan ko kung sino ang nang-aatake sa akin behind my back. Nakikita ko kung ano mga kalukuhan ang ginagawa nila sa akin kahit malayo ako. Pero nag-iipon ako guys. Nag-iipon ako ng ebidensya ng maraming taon para ilampaso sila. Pero alam mo ba kung anong hamon ko sa kanila? Laitis guys. Isa sa kanila malaitis para malaman ng buong mundo kung tama ba ang hinala ko. Hinala? Hinala. Pero isa akong biktima ng cyber crime na ginagawa nila dito sa country nila para pagkakitaan. Interview. Yeah. Buong mundo ang nanunood. At ang ginagawa nga nila guys, ayun nga guys, kabaliktaran sa mga kapalpakan na ginagawa sa buhay ko. 'Di ba? Sa anak ko guys, hindi ko alam kung mabait pa eh. Nagpapakitang gilas sila ngayon guys. Alam niyo kung bakit guys? Kasi ang anak ko may isip na. Pag
karoon pa ako ng maraming ebidensya, guys, at malaman ng anak ko, promise. Alam mo kung anong hinahagilap ko dati? Sa Pilipinas nung umuwi ako na pinagtatawanan ako ng mga Pilipino. Ay, ganito yan. Ganito yan sa Denmark. Isa yung ganin, hindutin. Alam mo, sa totoo lang, nung nagkaroon ako ng asawa, hindi ako nagloko eh. Hindi ako nagkaroon ng lalaki para makipag-iyutan kung kani-kanino. Yan, totoo yan, guys. Hindi ako nagloko. Bagkos, ganyan ang buhay ko, hindi ako nagloko. Hindi ko inisip na magkaroon ng lalaki. Hindi ko inisip na, alam mo yun, mag-ano sa dating site para mag-flirt or makahanap ng matinong lalaki. No, hindi ko ginawa. Bakit? Dahil ayaw ko ng gulo na. Ayaw ko ng dagdagan ang sakit ng ulo ko. Ayaw ko ng dumating ang panahon na yung anak ko hindi ko nakasama. Pero guys, dumating ang panahon. 13 years old tinanggal ang anak ko. Bakit? Kasi nga malaki ng anak ko at hindi na, alam mo kahit 13 years old ang anak ko, alam ko na kailangan niya pa rin ako. Pero yung mga tao pala dito, no, anak ng iba, pinipilit nila maging independence. Yeah, independence. Pero yung mga sarili nilang anak, bini-baby din nila, guys, baby nila. Tapos yung anak ko, guys, ayun, maiinis ka na lang dahil makikita mo yung buhok, parang nagdikit-dikit na, yung may mga dandrup na sa buhok. Tapos hindi mabilhan ng mga gamit na kung anong kailangan dahil nabibigay mo bang kailangan mo sa anak mo? Sa totoo lang, guys, kahit paano na ibibigay ko naman. Kahit na yung trabaho ko ay paglilinis at hindi naman ay tabingi pa lang aking damit. At hindi naman talaga kalakihan ng aking sahod, binibigay ko. Ang abot ng makakaya ko bilang nanay. Pero alam mo yung paringgan ka na pinipilit ko maging nanay sa anak ko, nakakainis eh. Sinabi mo lang yan kasi hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. Pero kapag ikaw nasa sitwasyon ko na tinatanggalan ka ng karapatan, hindi ko lang alam kung okay lang sa inyo kasi total naman, wala naman kayong pakialam masyado sa mga anak nyo eh. Pumasok sa relasyon ang anak nyo, hinahayaan nyo lang kahit maaga pa. At kung gusto naman nilang mag-move away sa poder nyo, hinahayaan nyo lang din. Magpasalamat na kayo kapag naalala kayo once a year. Hindi kasi ganyan ang culture namin eh. Kasi yung culture namin, mga Pilipino, hanggang sa mawala sa mundo ang mga anak namin. Ginaguide pa rin namin. Gusto namin mayroon pa rin kaming komunikasyon sa mga anak namin. At sa magiging apo namin. Ganon kami. Dito guys, mahirap no? Tinatali ka sa liig dahil yun lang ang gusto nilang ibigay sa'yo. Hindi ako aso guys na pwedeng ganun-ganunin na lang. Pero kung nagkwento man ako ngayon guys, yan ay katotohanan ng buhay ko. Na gusto ko yan si Aunis, ipalaitis yan. Dahil gusto ko malaman kung sino ang tatay ng anak ko. Yun guys. At yung mga ginawa nilang panglilin lang sa akin, kung paano nila binaboy-baboy ang katawan ko, yes guys, gusto ko malaman lahat. Lahat ng detalye ng buhay ko guys, gusto kong alamin kung paano nila ako pinaglaruan ng paulit-ulit ng maraming taon. Ayun lang guys. Bye.